This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Sa part 1 ng storyang ito, maaalalang nag-outing ang magkakaibigang sina Maki, Joy, Ashley, Reggie, Johnny at Luke. Napunta sila sa isang napakagandang beach resort. Sa sobrang ganda nito, hindi silang makapaniwala na walang tao rito. Para sa isang grupo rin na nakilala nila. At nang gabing yon, nakatulog rin kagad sila pagkarating nila mula sa nakakapagod na biyahe. Kinabukasan, almusal. Kumpleto na kaming magkakabarkada sa mesa. Puwera sa kabilang grupo. Tatatlo pa lang sila. Nagtanong yung isang lalaki, si Francis. Guys, hindi niyo ba nakita si Joey? Hindi. Maaga kasi akong natulog kagabi. Kami ni Mitch. Ang akala namin, kayo ni Joey ang magkasama. Nauna kasi akong pumasok sa kwarto sa kanya. Sabi niya, susunod lang daw siya habang nakatulog na rin ako. Maki, tama ba? Nakita niyo ba isang kasama namin kagabi? Sumagot naman ako. Hindi. Sorry, bagsak kami kagad kagabi. Grabe kasi yung biyahe namin. Di bale, thank you. Hahanapin na lang namin. Baka naman sa tabing dagat na yun natulog kagabi. Pagkatapos mag-umagahan, tumambayin muna kami sa beach. Habang ang iba ay nagsa-sunbathing, nagvo-volleyball, nagbabasa ng libro. Ako naman ay unti-unting nagpapalutang-lutang sa tubig. Ang sarap ng feeling ng malamig na tubig sa napakainit na panahon. Saktong-saktong magbabad sa dagat. Pinikit ko ang mga mata ko at kumanta. Hanggang sa may biglang humilan pa ako sa ilalim ng dagat. Mabilis akong lumubog sa tubig. Pinilit kong dilat ang aking mga mata para makita kung sino ang gumagawa nito. Pero wala akong nakita ni Anino. Pinipilit ko ring magpumiglas pero hindi ako makaangat kahit anong gawin ko. Hanggang sa may bumulong sa akin. Huwag kayong lalabas pag madaling araw. At sa isang iglap, bigla akong nagising. Nakahiga ako sa buhangin. Katabi ko si Joy na nagbabasa ng libro. Si Reggie, Luke at Ashley ay naglalaro ng volleyball. Habang ang kabilang grupo naman ay nagbababad rin sa dagat. Napatayo ako sa pagkakahiga ko. Hinihingal ako. Oh, anong nangyari sa'yo, Maki? Okay ka lang? Kanina pa ako nandito? Hindi ba ako nagsiswimming sa dagat? Ano mang pinagsasabi mo? Kanina pa kaya tayo magkatabi rito? Nananaginip ka lang. Tama yan, Maki. Ibig sabihin, malalim ang tulog mo. At least, relax na relax ka, 'di ba? Hindi ako makapagsalita. Alam kong hindi pa naginip ang lahat. Tsaka, yung bulong. Malinaw yung boses na bumulong sa akin. Hindi pa naginip yun. Napatingin ako sa kabilang grupong nagbababad sa dagat. Sabi ko kay Joy, Hindi pa rin ba nakikita yung isang kasama nila? ay alam mo, hindi pa rin. Ano kaya sa tingin mo nangyari dun? Lumapit sa akin si Joy at bumulong. Alam mo ba, nung nagtanong sila dun sa receptionist, ang sabi lang sa kanila,
Papahanap daw nila. Baka nalasing lang daw at nakatulog kung saan. Tapos, nung tinanong naman nila yung gwardya, hulaan mo kung anong sabi ng gwardya. Baka inakit daw ng diwata. Tingin mo, maniniwala yung mga yan? Maski ako nga natawa nung narinig ko yun eh. Sabi ng gwardya, may diwata raw kasing umaaligid kapag madaling araw. Kaya wag daw lalabas ng kwarto hanggat maaari kapag madaling araw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ito. Yun din ang sabi ng bumulong sa akin. Gulong-gulo ko. Ibig bang sabihin, binabalaan ako kung sino o kung ano man ang bumubulong na yun? Pagpatak na ng tanghalian, isa-isa namang nagsibalikan sa resort ang grupo namin, pati na ang grupo nila Francis. Nagpasya kaming sa dining area na lang mag-lunch dahil tirik na ang araw. Nakaset up na ang table namin for 10. Pero kapansin-pansing 8 lang kami. Nagtaka rin ang kabilang grupo. Tanong ni Francis kay Ira. Oh, Ira, asa na si Mitch ngayon? Ha? Oo nga no. Teka, sabi ko kasi sa kanya kanina mauna na akong umahon. Nasusunog na kasi ako. Sabi naman niya okay lang. Kaya ang akala ko, kayo ang magkakasamang naiwan. Ano ka ba? Nauna kaya ako sa inyo kasi kumukulo yung tiyan ko. Hayaan mo, susunod rin yung dito. Hindi ako nakapagpigil kaya tinanong ko sila tungkol kay Joey. Ira, yung isa niyo palang kasama, si Joey, nakita niyo ba? Naku, hindi pa nga eh. Sabi ng receptionist, ipapacheck daw nila at baka kung saan nakatulog dahil sa kalasingan. Pero nag-aalala na nga ako eh. Kung totoo mang nalasing siya kagabi, tanghali na ngayon. Dapat gising na siya by this time. Tapos yung gwardya naman kung ano-anong sinasabi. Kesyo na diwata raw. Ano ba yan? Lumapit si Ira sa amin at bumulong ito. Sa totoo lang, parang nawiwirduhan na ako sa mga tao rito. Para kasi silang mga robot. Laging nakangiti. Tapos iisang staff lang lagi ang nakikita mo. Pag sulpot mong isa, mawawala naman yung isa. Biglang sumingit si Reggie sa usapan. See, I told you guys, ayaw yung maniwala sa akin. Ayoko mang aminin pero mukhang tama nga si Reggie. May kakaibang nangyayari dito sa resort na to. Hindi ko pa rin kinukwento sa kanila yung nangyari sa akin sa dagat kanina dahil baka hindi rin naman sila maniwala. Kinabukasan, 3 araw na namin sa isla. Hindi pa rin nahahanap si Joey at Mitch. Nagising naman kaming lahat sa isang sigaw. Lumabas ng kwarto nila si Ira, umiiyak. Napatayo kaming lahat. Kwento niya, nauna raw pumasok kagabi ng kwarto si Francis. Sumunod naman si Ira after 20 minutes. Pagpasok niya raw ng kwarto, naririnig na niya ang tubig galing sa banyo. Kaya ang buong akala niya ay naliligo si Francis. Hanggang sa makatulog na ito. Paggising ni Ira, naririnig pa rin niya ang tubig sa CR. Pero nang katukin niya ito, walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto para silipin kung naroon nga si Francis. Pero sa gulat niya, wala ito roon. Ang tsinelas ni Francis, nasa labas pa rin ang pinto ng kwarto nila. Kung papaano niya nadatnan kagabi. Dito na kami nabahala. 3 tao na ang nawawala at walang ginagawa ang mga staff ng resort tungkol dito. Mababait sila, oo. Pero para nga silang mga robot na lagi lang nakangiti. Nagsabi kami na baka kailangan na naming tumawag ng pulis. Umuo naman ang manager na si Richie, kaya buong araw namin itong inantay. Pero walang dumating na pulis hanggang sa inabot na kami ng gabi kakaantay. Pare-pareho silang nagsasabi at iisa lang ang paulit-ulit nilang tinuturong dahilan. Na inakit daw ng white lady o ng kapre ang mga nawawalang sina Joey, Mitch at Francis. Maraming insidente na raw sa lugar nila na ganoon ang nangyari. Hindi lang sa resort na ito. Kaya siguro ganyan sila kakampante dahil yan ang pinaniniwalaan nila. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Natatakot, naguguluhan. Gusto ko nang umuwi at ayain ang mga kaibigan ko. Dahil sa lahat ng nangyayaring ito, hindi na rin naman kami nakakapag-enjoy.
Tama, mas mabuting umuwi na lang kami bukas na bukas rin. 2:00 na nito ng umaga. Naglalakad ako papuntang dining area ng resort para kumuha ng tubig. Nauubos na kasi ang bottled water namin sa kwarto. Tahimik ang lugar. Walang hangin, wala ring alon. Walang lock ang pinto ng restaurant at bahagya itong nakabukas. May konting ilaw na sumisilip. "Kuya?" Sumigaw ako. Nagbabaka sakaling baka may tao pa roon. Baka kasi gising pa yung waiter eh. Pero walang sumasagot. Kaya dahan-dahan kong tinulak pa bukas ang pinto. At dito na ako natigilan. Sa loob ng restaurant, nakaupo sa mesa ang kabilang grupo. Sina Joey, Mitch, Francis at Ira. Nakapalibot sila sa mesa na para bang natigilan sa gitna ng paghahapunan. Pero hindi ako handa sa aking nakita. Si Joey, nakabuka ang bibig, puno ng buhangin. Si Mitch, nakapatong ang kaliwang braso sa mesa, pero wala na ang kabila. Si Francis, nakatalikod, pero nakapihit ang ulo niya ng 180 degrees. Nakatitig sa akin. At si Ira, nakatungo sa plato. Kala mo kumakain, pero butas ang kanyang muka. Parang mga manikin, hindi gumagalaw. At dito na ako sinuntok ng matinding amoy. Pinaghalong dugo at naaagnas na katawan. Napasigaw ako sa takot at tumakbo palabas. May anino naman ng tao na sumalubong sa akin. Sir, okay lang kayo? Ano pong nangyari? Bakit kayo sumisigaw? Si Richie pala to, yung manager. Hinawakan ako nito ng mahigpit sa balikat. Sa restaurant. Sila walang kamay, walang ulo. Tulong! Pero habang pinipilit kong magpaliwanag sa kanya, unti-unti akong nawalan ng malay. Nakatapat ang mukha niya sa akin. Pero imbis na pag-aalala, parang nakangiti pa siya. Pilit kong nilalabanan ng hilo ko at pilit na dinidilat ang aking mga mata. Pero hirap na hirap ako. Hanggang sa hinila na ako ni Richie sa damit ko at kinaladkad ako sa buhangin gamit ang isang kamay niya lang. Hindi ko maintindihan kung papaano niya ako nakakayanan. At sa bawat pagpikit ko, pabago-bago rin ang anyo niya. Una ay naging babae siya, ang receptionist na si Jana. Pagkatapos ay bumalik naman sa pagiging lalaki. Si Mang Tonyo na security guard. Naging tindera rin na si Aling Pining. At pagkatapos ay ang waiter na si Jacob. Ang huling alaala ko na lang ay pumasok kami sa kwarto at sumisigaw ang roommate ko na si Johnny. At bago ako tuluyang mawalan ng malay, nagpalit ito ng anyo bilang isang halimaw. Doon ko na huling nasilayan na buhay ang kaibigan kong si Johnny. Nang magising ako, magkakasama na kami sa isang kwarto nina Ashley, Joy, Luke at Reggie. Nakatali ang aming mga kamay at paa. Umiiyak sila. Sigaw ni Luke. Maki, buti gising ka na. Hindi ka maniniwala sa mga nangyari. Alam ko. Wala na si Johnny at si Reggie. Tama nga ba ang obserbasyon mo? Ang lahat ng staff dito ay isang tao. Iisang aswang lang na nagpapalit-palit ng anyo. Kitang-kita ko kung paano niya ginawa ang lahat. Yung kabilang grupo, wala na rin silang lahat. Pero paano tayo makakatakas? I'm sure babalikan na tayo ng aswang na yun. Sagot ni Ashley. Ash, nakalimutan mo na atang Boy Scout ako. Kayang-kaya kong tanggalin ang mga tali sa katawan ko. Pero ang tanong, saan tayo pupunta at paano tayo makakabalik ng Maynila? Sagot naman ni Joy kay Luke. Wala tayong choice kundi tumakbo dahil wala tayong sasakyan. Natatandaan ko pa naman yung nilakad natin eh. At saka, teka, nabanggit nung taga-isang grupo na may nadaanan daw silang isang kubo na may nakapaskil na albularyo nung papunta sila rito.
Hanapin na lang natin para makahingi tayo ng tulong. Pagkatapos namin gumawa ng plano ay tumakbo na kami papalayo ng resort. Lumiliwanag na noon, kaya hindi kami masyadong nahirapan sa daan. Nang maabot namin ang sinasabing kubo ng albularyo, kinatok namin ito. Pero nang walang sumagot, ay pinasok ko ito. Pero nagulat lang ako sa aking nadatnan. Dahil imbis na albularyo ang nakita namin, ay kalansay na lang ito. Mukhang ilang buwan na itong patay dahil puro insekto at agiw na ang kubo nito. Nagpanik naman ang lahat. Hindi alam ang gagawin. At kahit pagod na, nagpasya pa rin kaming tumakbo na lang ng tumakbo. Nagbabaka sakaling may makasalubong kaming sasakyan o tao. Hanggang sa matanaw namin ang isang police station. Tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Sa wakas, matatapos na ang pangamba namin. At pagdating sa police station, sinalubong kami ng isang pulis, si Officer Romel Salida. Oh, dahan-dahan lang kayo. Bakit ba tarantang-taranta kayo? Ang hingal ng hingal. Saan ba kayo nanggaling? Sumagot agad si Reggie. Sir, there's this aswang who's after us. Kinain niya yung ibang naming kasama sa resort. Pati yung isang friend namin. Sir, please, tulungan niyo po kami. Ngumiti naman ang pulis. Tila hindi nababahala sa mga naririnig niya. Dito ko na napansin ang pamilyar na ngiti ng pulis. Ito rin ang ngiting nakita ko habang kinakaladkad ako ng aswang sa dalampasigan kanina lang. Sumigaw ako. Paano mo kami nasundan dito? Sino ka? Magpakilala ka, aswang ka! Lalong tumawa ang pulis at unti-unti ay nag-ibang anyo ito. Una, yung manager. Tapos, yung receptionist. Yung bellboy. Yung waiter. Yung security guard. At panghuli, bilang si Jen Lumpaz, ang TikTok vlogger na pinanood naming magkakaibigan. Nagsalita ito. Alam nyo, malungkot kasi rito. Ako lang ang mag-isa sa baryong ito. Dati naman ay may nakatira rito pero kinain ko rin sila. Kaya para maaliw ang sarili ko at para may pagkain rin ako, gumawa ako ng iba't ibang mukha. Nakakabagot kasi mag-isa ka lang dito sa baryong ito. Gumawa rin ako ng bagong kwento. Okay ba yung vlog ko? Para naman magkaroon na unang bisita dito. Para hindi ako maboard. Nang marinig namin ito, sinubukan namin tumakas. Sugatan pero nakatakas kami. At sa pagtakbo namin, may nakita kaming isang jeep. Pinara namin ito at nagmakaawa. Manong, parang awa niyo na po. Pasakayin niyo po kami. Ito po, 1,000 piso basta makalis lang po kami rito. Halata namang nagulat ang driver ng jeepney. May karga itong mga prutas at gulay pero pinasakay pa rin niya kami. Pero nung nasa kalagitnaan na ng biyahe, biglang bumulong si Reggie sa amin. Guys, paano kung siya rin tong driver na to? Paano kung nag-aabang lang siya at tamang oras lang ang inaantay niya para kunin at kainin tayo? Tumingin kaming 5 sa rearview mirror at pinagmasdan ng jeepney driver. Kumbinsido na kakaiba ang kinikilos nito. At dito na kami nagpanik. Nagkatinginan si Luke at Reggie. Hinawakan nila ang magkabilang kamay ng driver. Kami naman ni Joy, hinampas namin ang ulo ng driver sa manibela nang paulit-ulit hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Inaantay namin itong magbagong anyo, ilang segundo, hanggang sa naging ilang minuto. Pero walang nangyayari. Hindi na ito gumalaw. Dito na namin na-realize ang ginawa namin. Nagyakapan kami habang nanginginig. Iyak ng iyak sina Joy at Ashley. Kami namang mga lalaki ay tahimik. Binuhat namin ang bangkay ng driver at itinabi ito sa gilid ng daan sa may masukal na damuhan. Umupo naman si Luke sa harap at pinaandar ang jeep. At sa 5 oras na biyaheng iyon, walang nagsasalita. Tahimik. Nagpapakiramdaman.
Nang makarating kami sa Maynila, naghiwa-hiwalay na kami at nagkanya-kanya ng buhay. Lumipas ang mga taon at na hindi na ito muli pang pinag-usapan. Isang sikretong kami lang 5 ang nakakaalam. Pero kahit ano palang gawin mong pagtatago sa isang sikreto, hindi mo pala pwedeng lokohin ang sarili mo. Kaya kung nababasa o naririnig nyo ito, nasa daan na ako papunta ng presinto. Hindi na ako nakakatulog. Hindi rin ako matahimik, kakaisip kung saan nagtatago ang aswang. Pero kailangang malaman ng mga tao ang tungkol sa resort. At panahon na rin para akuin ko ang kasalanang nagawa ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ba ako mas takot. Sa pag-alagalang aswang na umubos sa mga kaibigan ko o sa ginawa naming pagpatay ng isang inosenteng jeepney driver. The Pod Network Entertainment.